One, kailangan po natin life mission and we need to be focused. Amen? Amen? So sa lahat po na nasa online, you can visit our first service and you can also visit our second service live. Ito po ay nihahatid po sa atin ng ating pong live media team. Palapakan natin ang Panginoon sa mabubuo ng live media team. Amen. Praise God, praise God, praise God. Awesome. And sa ating second service, buksan natin ating Bible sa Isaiah 28 verse 16. There is a saying from this word from the prophet Isaiah, the very promising word, the very foundational word na ating may kiklaim because God is our strong tower. Amen? And I'm sharing today about the building the foundation. Sabi nga natin, foundation. Amen. Ano ba sa babae ang makeup pag sinabi foundation? O, diba? Mayroong pulbo-pulbo, tsaka ipapahid mo yung panlabas. Amen. Lahat ng bagay ay may pundasyon. Pero nais natin tingnan dito, sinabi ng Bible, so this, what the sovereign Lord, sabi nga natin, sovereign Lord. Kaya, we are living under the sovereign power of God that no one can interpret what's happening. But we have faith, God is so sovereign. Amen. Ito ang hindi masukat na ng mga tao, yung sovereignty of our God. Yung kapangyarihan ng Diyos na kayang abutin ang hindi kayang abutin ng tao. Amen. Kaya God's sovereign power. Ang sabi doon, says, see, I lay down the stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone, for a sure foundation, that one who lay on it will never be shaken or sticking with panic. Sabihin natin, don't panic. Sa Tagalog, ang sabi dito, ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh, naglalagay ako ng Zion ng batong panulukan, subok. Sabihin natin, subok. Amen. Alam natin, God is our awesome God. Subok, mahalaga, at matatag na pundasyon. Sabihin natin, matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito ay hindi mapapahiya. Kailan tayo napahiya sa Diyos? Hindi tayo napahiya, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. God is always on time. God is always on time. He never delay. Hindi siya nagsisinungaling sa kanyang lahat ng pangako. Pero napakahalaga na maunawaan natin, the sovereign power of God is beyond our interpretation, beyond our imagination, beyond our faith, na masasabi natin, kaya palang gawin ni Lord ito. Amen? Sabi natin, kaya ni Lord. Napagtagumpayin po natin ang halos 9 na buwan, kaya ni Lord. Dahil bakit? Ang ating pundasyon, walang iba ang Panginoon. That money cannot buy. Ang Diyos ang nagbibigay nito. Kaya nais kong ito ang ating pagsaluhan. Tapos na tapos na ang January. Today is last Sunday. Tapos ng bukas, ng gabi mamaya, panaybago na naman ang pag-asa natin sa bawat araw. Huwag nating hahayaang paggising natin, dala-dala natin ang nangyari kinabukasan. Nakaraan, dala-dala natin. I'm so blessed when I read one of his book, Today will end up tonight. Amen? Tapos na ang 2020. Tapos na rin ang January. And we will start February. Punong-puno ng pag-ibig. Punong-puno ng pangako ang Panginoon. Kaya nais natin simulan dito ang aral na ito na kung saan ay ang pundasyon na ginagawa ng Panginoon. God will laying the foundation. Kaya yung durability of every building depends upon to the first step. Doon sa unang-unang hakbang kung paano ito itatayo.
And if you remember, naalala ko po noon, nag-take po ako ng ilang subject under the seat Theological Seminary, and we will go to Makati at least once a month for 3 days. Yung building na aming pinag-aaralan ay meron po panibagong building na itinatayo. Natapos po ang 1 taon, ay hindi pa umaangat yung pundasyon. Nung minsan, kasi di ba sa Maynila, pag may ginagawa, nakabalot ng yero? Pero dumating ang sandali, sa aking pagtingin, no, yung aming kinalalagyan ay mataas, kitang-kita ko. Ang lalaki ng tinatawag na bakal sa ilalim. At minsan nakausap po isang gumagawa, kaya matagal yan, nilagyan po yan ang tinatawag na bearing sa ilalim. The very strong foundation and very, very expensive foundation ang inilay down doon. Sa pundasyon pa lamang, milyon-milyon na ang nagagastos. Sapagkat sa pag-angat ng building na yan mula ground floor, magiging dyan ang mga garahe. Ipapark dyan ang mamahaling sasakyan. Humigit kumulang ay 3 floor na puro kotse at sasakyan ang gagarahe dyan. Tsaka lang magsisimula ang floor, another floor, going to 15th floor. Dumating ang pag-uga, gagana po yung malaking na bearing na pinakamahal na sa ilalim. The sure foundation that no one can expect and or estimate what earthquake is happening soon. Pero kaya namang ihanda ang pundasyon. Are you with me? We are not expecting or calculating what happening for the whole year 2021. We cannot predict. Only God and under the sovereign power of God. But what we need to do is to lay down the strong foundation. For what happening soon, we are unmovable, unstoppable, and we are strong sapagkat ang pundasyon natin ay subok, mahalaga, at ang sino mang nagtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. Do you believe that? Kaya hindi kayang ihinto ang lahat ng planuhin. What we need today is to lay down the strong foundation. Sino nagsasalita dito sa mga talatang ito at sino ang kinakausap? No? Who is speaking and what he is saying? Ano ang ibig sabihin nito ni Propeta Isaiah? And remember that Prophet Isaiah is the one major prophet during his time. Nangungusap ang Diyos sa mga propeta. Kaya si Prophet Isaiah in the chapter 9, he will prophesy about the coming of the Messiah. He will prophesy the coming consolation of Israel through the Lord Jesus Christ. The virgin birth will be birth one man. Ito ay ang Panginoon. Kaya si Prophet Isaiah accurately, no, sinasabi niya ang mga talatang ito, and after Isaiah, how many hundreds of years ang lumipas na? Before Jesus, 2,000, and after Jesus, another 2,000, and 2,000, and 2,000. Kaya tayo po ay nag-move for another last 2,000 after Christ. Meron pong date na AD, BC, before Christ, AD, after death, and count every year. Kaya noon pa lamang sinasalita na ni Propeta Isaiah na meron pong tinatawag na tayong pagtitiwalaan. Amen. Kaya sabihin mo, tiwala lang tayo. Ang pundasyon natin ay hindi magigiba. Kaya sabi dito, ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh, naglalagay ako sa sayo ng batong panulukan. Therefore, that is saying, the Lord, behold, I lay down the Zion, the strong foundation, and it is the cornerstone, no other than our Lord Jesus Christ. Kasi niyanig ng COVID ang mundo. Financially, how many store ng McDonald's ang nagsara? The famous
coffee shop around the world close. The famous fragrance na pabango ng Victoria's Secret. Who can say na sila ay babaksak? Are you with me? One of the famous and expensive relo maker, Rolex, Philippe Patek, nag-subs down ang kanilang produksyon. Levi's will close. And according to the history, and some saying, kung ito'y totoo, ang pinakamahal na hotel sa Metro Manila ay nagbabantang magsara. Na official nila nag-check-in ang Shangri-La. Do you hear? Talaga makikita natin, niyayanig lahat. Black ang news, marami nagpapakamatay sa Amerika, sa buong Asia. But praise God, ang nagtitiwala sa Diyos, hindi mapapahiya. Hindi mapapahiya. Kaya ito napakahalagang bagay, and God is saying, kaya when Prophet Isaiah say this, even in the New Testament, Zion repair to all believers of Jesus Christ. Ang tinutukoy na Zion dito tayo. Na kung saan ang lahat ng mananampalataya. Kaya anong sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 6 and 7? Sapagkat sinabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilagay ko sa Zion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Halos parehong-pareho yung talata. From the book of Isaiah, going to 1 Peter, halos pareho. Do you read? Amen? Okay, balikan po natin. Yung Isaiah, parehong-pareho. At ngayon, sinabi ng Panginoong Yahweh, naglalagay ako sa sayo ng batong panulukan, subok na mahalaga at matatag na pundasyon. Ang magtitiwala rito'y hindi mapapahiya. At pagkatapos, inire-echo ng isang lingkod ng Panginoon sa Peter, 1 Peter chapter 2, verse 6 to 7. What is the main purpose? God reminding us that His plan never changes. His promises never change. Hindi magbabago. Yung pa rin ang pangako niya noong Old Testament when the Lord spoke to Prophet Isaiah and prepared Prophet Isaiah saying to his people during that time, and first God in 1 Peter chapter 2 during the time of the New Testament, and we declare it today, 2021. Yung talatang ito, tingnan ninyo, iniligay ko sa Zion ang isang batong panulukan, pinili, mahalaga, hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, new normal na. Amen? Kaya tayo nagpapasalamat kahapon ng umaga. Nagkaroon po ng gathering ang United Pastor Council. Inihandog muli ang San Pablo City sa Diyos na lumikha rito. Amen. Muling nanalangin ang bawat mananampalataya sa plug carrier ng Seven Lake. Pinuntahan natin ang Seven Lake. Many churches will come and join with us to celebrate the Bible Week. And praise God, legally, ito ay isinibatas. At lahat, alas 5 naroon na. Madilim. Amen? At tayo ngayon ay umikot. And according to the coordinator, headed by Pastor Alona and Pastor Sharon and the young people, at bahagi po ang ating po Pastor Ira at Pastor Conrad,
sa naging event coordinator ng buong United Pastor Council. And I really praise God and give Him praises. Tayo po ang nagkaroon ng major numbers. Amen? Somebody go to there, 10. Somebody go to there, 5. And we, Life in Christ, go to the place, 35, counted. Amen? Amen po ba? Ang ibig sabihin doon, sabi ko, ako'y nagpapasalamat. Amen? Sapagkat sabi ko nga, hindi naman ako nagsalita kay Pastor Ira na irali mo, no? Pero ako'y nagpapasalamat bilang bagong chairman ng UPC. Ang Life in Christ, tayo ang mangunguna rito. Imo-model natin. Amen? Kaya palapakan natin ang ating Panginoon. It is not accident that 2021, the Lord appointed me as a chairman. And many pastor validated, Bishop, you are the man of this season. And I thanks God. Amen? Amen po ba? Sabi ko, kaya ko ba ito? Pero dinala ako ng Panginoon sa mga talatang ito. Ako ang pundasyon mo. Amen? At mula kahapon, ang dami nagchat-chat. Nagsiset ng appointment at copy-copy. At sabi ko, excited ako kayong makausap. Muli tayo magsasama-sama. Dahil iisa ang pundasyong matatag, ito ay ang paniniwala sa ating Diyos. Ephesians chapter 2 verse 19 to 20. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Meron bang sambahayan na pinabayaan ng magulang? Kahit malayo ang magulang sa sambahayan, naroon pa rin ang tibay dahil hindi pinababayaan. Ang sambahayan ng Diyos, tayo, ang ating Ama ay ang Diyos Ama. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Katulad ng sinabi ng John 15:1, the vine is Jesus, my Father is the gardener. The Father is the vine dresser. Ang Ama ang tagapag-alaga. Kaya sa taong 2021, meron tayong hindi nakikita, pero nararamdaman na mag-aalaga sa atin kahit man saan tayo pumunta. When you go to work, the caring love of God is always with you. When you go to school, when you go to market, wherever you go, His protection and caring love is always close to everyone. Dadamitan ka ng Panginoon. Bakit? Sapagkat tayo'y bayan ng Diyos. Tulad ng isang gusali, tayo itinayo sa pundasyon, iniligay ng mga apostol at mga propeta na nagbatang, ang sabi dito, ang batong panulukan ay si Jesucristo. Sabi natin, pundasyon. Kaya we will honor, sabi dito, tulad ng mga isang gusali, tayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol, ng mga propeta, at ng batong panlukuan ay si Jesucristo. Kaya napakahalaga yung guidance ng ating Panginoon and the guidance of every man of God. And during that time, in the book of Ephesians, during Paul recognized the backup and the guidance of every apostle during that time. And the prophet also. Kaya tayo po ay bunga ng mga propesiya at patuloy na encouragement ng mga apostol na inilagay ng Panginoon. Mga lingkod ng Panginoon. Amen? Kaya tayo nagpapasalamat. No, I always encouraging everyone, even the leaders. Na, amen? Nag-mentoring na tayo. At purihin ng Panginoon din, the foundation is very strong because of Jesus. Amen? At ako po yung nagpapasalamat din dahil last week ay nakapagpag-graduate muli po ang World Holiness Bible College. At sabi nga Panginoon, salamat. It is not by might nor by power, but by the Spirit, said the Lord. And my appointment is now legally released. Sabi ko nga, okay, ako po ang
administrator at dean ng universidad. Ang sabi ko nga, Lord, paano? Ito ang nakita ko sa Diyos. Walang aksidente sa atin. Inihahanda kayo ng Diyos. Kasi siya lang yung nakakaalam ng bukas mo. At pinatatatag ka ng Panginoon for the greater tomorrow when the Lord putting you doon sa ministry. Malimit ko sabihin, ano ang dahilan ba't ako nag-aral sa Baguio? Ano ang dahilan kung bakit ginagawa ko yon? 15 years after, ito pala yun. Kaya ako'y naniniwala, pinatatatag lang ng Diyos ang pundasyon mo dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. Pinatatatag lang yan. O minsan chinecheck ng Diyos, anak, medyo itong bakali maliit. Kita nyo ang ating naka-live tayo. Ang mga super highway natin. Ako ilang beses nagbalik ng Hong Kong at saka Macau. For more than 20 years, yung super highway at karsada, yung pa rin. Kasi doon pala sa paggagawa, inilagay talaga ang tunay na sukat ng bakal. Tunay na timpla ng semento, ng graba, ng buhangin. Sapagkat mga tarak ang dadaan dyan. Eh sa atin, taon-taon, nagre-repair. Ilalagay yung bakal. Pag nahuna ng picture, huhugutin din ng bakal. Ano ba naman yun? Amen? Napakahalaga. Kaya sa ating Christian life, dinadagdagan lang ng Diyos ang sukat ng bakal mo. Dinadagdagan ng Diyos ang timpla ng simento mo. Para sa oras na ikaw ay ginamit at daanan ng pagsubok, matatag ka pa rin na mananatili. Amen? Kaya, ano man ang nangyari, ginamit lang ng Diyos yun. At ito ang napakaganda, nakatayo ka pa rin ngayon. At tumatayo ka pa rin. Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Book of Romans, all things work together for good to those who love Him. Amen? Ang lahat ng bagay pinaglalakip-lakip ng Panginoon dahil minamahal mo siya. Pinaglalakip-lakip ng Diyos ay kabubuti ng bawat isa. Amen? 5 years ago ako'y na-confine, inalaw ng Panginoon para turuan akong sumunod sa tamang pagkain. Amen? Kasi noong nakaraang linggo, yung isang pastor ng Laguna, kaibigan ko po yun, minsan nag-post doon sa aming group na talagang yung kanyang binte, kinain na ng sugat. Ina. Hanggang sa naputol. Nakuha niyo po ba ako? Nagulat ako, dumalo. Yung pala, nilagyan na ng bakal. Hindi ako na-bless dahil naputol. Na-bless ako kahit putol na pa, naglilingkod pa rin at handa maglingkod. Kaya sabi niya, Bishop, nagkamali ako dahil hindi ko na-manage ang aking sarili sa kinakain. Pero kahit bakal na yan, hahayo pa rin ako. Matatag ang pundasyon. And the true foundation, inwardly. Sa loob. Amen? Amen po ba? Kaya nag-schedule ang mga pastor, elders of the city. Ako na chairman ng San Pablo, ako nagre-represent. Meron kaming palakasang nagagawin sa February 16. Amen? Kaya napakahalaga na maunawaan natin sa isang pundasyon na si Kristo at ang ikalawa, tayo ay magpapalakasan. In the book of Proverbs, bakal ang nagpapalakas sa kapwa bakal. Amen? Hello? Yung ngitian mo ako, maligaya na ako. Yung tapikin mo ako, kalakasan ko na yun eh.
Amen po ba? Lahat tayo nagpapalakas. Kaya nung nakabilanggo si Pablo, dinalaw ni Timoteo, ang nakalugugulat, si Pablo pa nakabilanggo ang nag-i-encourage kay Timoteo. Kasi akala ng demonyo, mai-stop ang gospel. Pero hindi niya alam, may kamay si Pablo. Kasi nung araw, ang bilangguan, paa ang nakapakaw. Paa. Pero ang kamay, nakasusulat. Pagdadalaw ni Timoteo, sabi ni Timoteo, dalhin mo sa iglesia ito. Hindi mahihinig. Sapagkat ang pundasyon ay ang Panginoon. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya foundation, it is the load. Foundation, it is the load of bearing part of a body. Kaya ito yung lakas ng pundasyon. Amen? Nakita nyo ang buhangin? Pagkapundasyon, nilalagyan pa ng graba. Amen? Pero pag finishing touch, binibitay na. Alam niyo ba yun, yung binibitay? Para mawala yung mga buhangin na malalaki o bato. Dahil yun ay pampinising. Makintab, pantay. Pero pag pundasyon, kahit mga bato-bato yan. Amen. And Jesus Christ is the strong foundation. At nais ko lang ditong bigyan ng katangian yung pundasyon na ating ibalik natin yung Isaiah. Tingnan natin po yung karakteristik ng foundation. In the book of Isaiah 28, verse 16. Ano ang katangian ng pundasyon? Ang unang sinasabi dito, tried and tested. Sabihin natin, tried and tested. Amen? Tried and tested. At ngayon sinabi ni Yahweh, naglagay ako sa sayo ng batong panulukan, subok. Sabi natin, tested. Nakita natin, ang Panginoong Jesus wala sinukuan, kahit kamatayan, di ba? At sabi ng Panginoon, one of the characteristic of Jesus Christ is a finisher. Sabi nga natin, finisher. When Jesus saying at the cross, kung tawagin natin is 7 palabras, isa sa salita doon ng Panginoon, it is finished. And every believers, the Lord is tested. Walang Kristiyano na hindi tatapusin ang kanyang lakbayin. Amen? Walang Kristiyano o lingkod ng Panginoon na magkukwit, magwi-withdraw, because your foundation is tried and tested. Subok. May pagsubok, pero hindi tayo magagapi. Our foundation is tried and tested. Amen? Even into the last breath of the Lord Jesus Christ, sinabi pa rin niya ang katagang, into your hands I command my spirit. Into the last breath. Kaya lagi ko sinasabi sa prayer ko, ba, mahaba pa naman ang buhay ko. Lord, hanggang sa huling hininga, maglilingkod sa iyo. Amen? Why? Because the characteristic of our foundation is tried and tested. Subok. Kaya kung may subok, may pagsubok, tinetes lang ng Diyos yan. Amen? Pero ngayon, nakatayo tayo. Amen? Sabi nga natin, tried and tested. Kaya dadaan yan sa pagsubok at sa lahat. Another one characteristic ng ating pundasyon, precious. Sabi nga natin, precious. Sa Tagalog, mahalaga. That is the characteristic of our foundation. Precious. Mahalaga. Sabihin mo, mahalaga. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng hindi mo isasangkap
sa kaldereta, masarap ang sili. Amen ba, Kuya David? Sarap magluto si Kuya David eh. Sangkap yan. Maanghang. Pero walang dating ang kaldereta o sausawa na walang sili. Huwag mong iiwasan ang sili ng buhay. Amen? Isinangkap yan para lalong sumarap. Ang problema pagsubok ay nariyan, pero yun ay sangkap na ikatitibay ng bawat isa. Sangkap yan. Kaya sabihin natin, Lord, salamat po. Sinangkapan mo ang buhay ko. Amen. Amen ba? Palapakan natin ating Panginoon. Tried and tested, precious, mahalaga, cornerstone, pundasyon, yung batong panulukan, ito kung tawagin ay cornerstone. And we are part of the stone, but Jesus Christ is the cornerstone. Yung panulukan, kaya hindi pwedeng mawala yun. Money is good, but it is not a foundation. It is not the cornerstone. House is good, but it is not the cornerstone. Bahagi lang yun. Pero ang pinaka-cornerstone is the Lord Jesus Christ. Amen? And the people love, tested. Another one is sure foundation. The characteristic is sure. Sabihin natin, sure. Sure. Then the Bible says, whoever believes will not be shaken. Amen. Amen. Hindi tayo mayayanig. Ang finances mo hindi mayayanig. Titibay pa rin yan. Hindi ka magkukulang. Si Prophet Elijah, hinatira ng mga uwak. Doon siya pinatira sa mayroong dumadaloy na kaunting tubig samantalang tagtuyot. Pero may itinitira pa rin ang Diyos. Amen? Kaya that is the strong foundation. Napakahalaga. And sometimes, the foundation will be tested. Kay Hope, tingnan natin ang Hope 23 verse 10. Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinusubok niya, lalabas ang kadalisayan. Amen? Sabihin mo, Lord, salamat. Dinadali sa imo ko. Sinabi din niya sa Pedro, na kung paano ang ginto ay dinadarang sa apoy upang malaman ang pagkaginto, ganoon din ang ating pananampalataya para malaman kung tunay. At tayo nakatayo, ang ibig sabihin, tested and sure, at nariyon ang pangako ng Panginoon. Alam nyo, when I read this verse, alam nyo ba, nung sinabi ni Job yan, bigay ko lang sa inyo ang picture kung paano niya sinabi yan. Nawala na anak niya. Hindi isa ha, lahat. Nawala na abaka. Hindi isa ha, lahat. Mga tupa. Hindi isa, lahat. Yung bahay, bumaksak, lahat. Pero nasabi pa rin niya. Amen. Amen po ba? In the midst of severe trials, na halos talagang gusto siyang kitilin, na meron pa siyang sugat, at kinukutkot niya ito ng bato para matanggal yung langib, lumabas sa labi ni Job. Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinusubok niya, lalabas ang kadalisayan. Alam niyo nung matapos yan, nagsimula ang breakthrough. Bumalik
nagkaroon siya ng pamilya, nagkaroon ng mga anak, dumami at minultiply, multiple blessing. Amen. Kaya maghintay ka sa balik ng Diyos dahil nadalisay ka. Amen? Habang tayo dinadalisay. Kaya, oh wow, napakabuti ng Panginoon. Sapagkat sure ang kanyang foundation, strong ang kanyang foundation, kaya napahiya ang kaaway. Kasi before ng Hope, sa chapter 1 and 2 yung first 5 chapter, sabi ng demonyo, alam mo, yan naman si Hope, kaya tinan mo, ang sipag, sumasamba sa'yo, naglilingkod, kasi meron siya lahat. Subukin mo mawala yan, tinan ko lang. Pero sinungaling ang demonyo. Pinahintulutan ng Diyos, pero may word, hindi mo siya kayang patayin. Kaya nung dumating naman na napatunayan, si Satanas ay napahiya. Amen? Alam niyo po ba sa lahat ng pagsubok, hindi lang Diyos ang nakatingin, pati ang kaaway. Pero dapat na ikay tumayo, na nagpipray, nagpupuri sa Panginoon. Kung merong man score, 0 ang demonyo. Amen? Kung nag-i-score sila, kung merong scorecard, point 1, si Hope. Kahit wala ng anak, tinan mo, nagpuri. Nawala ang mga hayop, nagpuri. Sabi ng demonyo, ano? Napatunayan mo na si Hope ay walang katulad. Pero ngayon may katulad na ang bawat isa. Dumating na dinalisay, sumasamba pa rin tayo dahil matatag ang pundasyon ng bawat isa. Amen! Handang kumain ng 555. Isipin mo, ang daming laglabasang sardinas na hindi ko kilala. Ang alam ko lang no sa corned beef, rodeo. Ano pa ba iba? Ano pa ba ibang mga Argentina? Ay may nakita ko, Star, Ocean. Ay, pero ang mahalaga, may kinain ka noon. Pero bobo ang demonyo. Dahil kahit may COVID, kahit tayo nasa tahanan noon, hindi tayo napigilang sumamba sa Diyos. Kaya nung matapos kay Hope ang pagdadalisay, ibinalik ng Diyos. Expect promotion. God will multiply. What the devil stolen, God will bring back with multiple blessing. Babalik ng Panginoon. The precious. Exodus 29. Ang sabi ng 29:20, patayin mo ang mga tupa at sahuri ng mga dugo, pahiran mo nito ng lambi ang kanang tainga ni Aaron ang kanyang mga anak at ang hinlalaki at kanang kamay at paa. The blood must be applied for consecration, marked by the blood of Jesus. Kaya makita natin, we are protected. Sa Old Testament pa lang, mayroon ng pagpapahid ng dugo. At nung may sumpa, ano sabi ng Diyos? Pinahira na alkitran ang bawat tahanan. Dumaan ang salot, hindi pumasok, lumampas. Yan yung sure foundation. But today is greater than the former. Because the blood of Jesus covering every one of us. Amen? That is our foundation. Paglabas mo pa lamang ng tahanan, Ginoon, balutan mo ako ng banal mong dugo. Amen? And that is our foundation and protection from God. Kaya napakabuti ng Panginoon. And as I close, 1 Corinthians chapter 3, verse 11 to 12.
1 Corinthians chapter 3, verse 11 to 12. Sapagkat wala ng ibang pundasyon ang maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Kristo Jesus, ang Panginoong Jesus. Even the enemy cannot shake the strong foundation. Tinukso nga ang Panginoong Jesus nung nandito sa lupa. Ilang beses. Pero pinatunayan na hindi kayang tuksuhin ng demonyo ang Panginoon. Kaya dito makikita natin, sa verse 12, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo, o dayami. So dito pinakikita mga kapatid na kung saan ito naman yung pundasyon ng ating paglilingkod. Kasi kung ating pong ididiretso ang mga talatang ito, dumaan sa apoy ang lahat ng kanilang ginawa. Nasunog pero tayo ligtas. Pero bilang mananampalataya, hindi lang kaligtasan ng ating ninanais makamit, eternity. Kundi dumaan lahat ang ginawa natin, ito ay hindi mawala. Dahil ang ginto, habang dumadaan sa apoy, ito ay kumikinang. Amen? Yung bato, may gumagamit ng pilak, may gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Ayoko nung masyado explain ito, pero alam naman natin, gold is precious. If you give time and service to the Lord, do it all for the glory of the Lord. Hindi ka napipilitan, hindi tayo tinutulak lang. Kundi, Lord, gagawin ko ito. Kaya yung ginagawa natin paglilingkod, ito ay pundasyon din sa hinaharap. Amen. Amen po ba? Yung ginagawa natin paglilingkod. Yung kaligtasan, tinanggap mo ang Panginoon, ligtas ka. Pero sa panahon ngayon, na dumadaan ito sa pagsubok, lahat ng ating ginagawang paglilingkod ay dadaan sa apoy. Ito'y ginto. And I believe everyone, ang pundasyon natin ay ginto. Amen. Hindi kaya tayong patigilin. Kaya dito makikita natin. And as I close, every day, Jesus Christ make us strong. Every day, Jesus provide us direction. Kung bakit siya ang cornerstone, kung bakit siya ang strong foundation, because only Jesus make us strong. Sabihin natin, pinalalakas ako ng Panginoon. Jesus provide us the direction. Ang Panginoon lang ang bibigay sa atin ng tamang direksyon. Come and follow me. Come and follow me. Ang sabi ng Panginoon. And every disciples during the time of Jesus following Jesus. Iniwanan nila ang kanilang mga net, iniwanan nila bangka nila, and start to follow Jesus. Kaya nung dumadami na sumusunod sa Panginoon in the book of Matthew chapter 5 and 6, sabi ni Jesus sa mga disipulo, ang dami na sumusunod sa akin, tayo magpapakain sa kanila. Ang sabi naman ng isang apostol, kulang po ang 200 denaryo para tayo bumili ng, ano ba yung masarap na tinapay dyan sa Everlasting? Yung may dala ako sa kahapon eh. Yung may laman sa loob. Asado. Kulang ang 200 denaryo para bumili tayo ng asado. Doon sa Kalihan, may binibili tinapay doon. Ano yun? Bonete. Kulang ang 200 denaryo para makakain ng lahat ng bonete. Eh pag dumaan sa amin yung bonete, at ang kalapit ko si Brian, hindi isa lang kukunin namin, tigli 5. Ano ba, Brian? So, pero makikita natin, God will multiply the bread and the peace.
Walang sumunod sa Panginoon na ginutom. Walang sumunod sa Diyos na nagkulang. Habang ikaw sumusunod, iniisip na ng Diyos ano ipapakain sa'yo. Amen. Jesus provides everything. When you follow Jesus, when you give your life to Him, amen, ang Diyos ang magpuprovide. For more than 34 years, ay talagang kulang po ang ilang araw para ako'y magpatotoo. Kung paano. Pero glory to the Lord because Jesus is our foundation. Kaya si Jesus provides everything. And Jesus Christ, Redeemer, He will protect us. Kaya makikita natin ang pundasyong yon. Hindi dapat sa buhangin, kundi sa lupa. Sa bato. Sabi nga ni Basil Valdez. Kilala niyo ba si Basil Valdez? Hinanap ko pa itong kantang ito eh. Kuya David, tulungan mo ako kantahin ito. Ang sabi niya, minsan, ang isang pangako'y maihahambing sa isang kastilyong buhangin. Sakdal, rupok at huwag di masaling, guguho sa ihip ng hangin. Bakit? Buhangin eh. Guguho sa ihip ng hangin. Amen? Pero sabihin natin, walang pagguho. Dahil bato ang pundasyon natin, ito ay si Kristo. Amen? Guguho talaga. Ayoko na ituloy kasi mataas ang pitch. Baka ako'y pumiyok. Yun na lang kalang counting stanza. Ulitin ko. Minsan, ang isang pangako'y maihahambing sa isang kastilyong buhangin. Sakdal, rupok at di masaling, guguho sa ihip ng hangin. Amen. Pero sa atin, kahit bagyo o hangin, hindi guguho dahil si Kristo ang batong panulukan. Amen. Patuloy tayong lalakas. Nais kong basahin muli tayo tumayo. Ibalik natin sa Isaiah 28. Nais kong ideklara natin to mga kapatid. As we declare this very strong word, let us read it and declare it to our families. Amen. Amen. Greater things. 2021. No, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Lahat. Ulitin natin. Sabay-sabay po tayo. Read. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Okay. Nabasa niyo yan? Pag sinabi ng Panginoong Yahweh, sa akin. Ito ang sinasabi ng Panginoong Yahweh sa aking pamilya. Okay? Sa aking future. Amen? Okay. Read it again. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh sa aking pamilya, sa aking trabaho. Naglalagay ako sa sayo ng batong panulukan. Subok na mahalaga, matatag na pundasyon. Titiwala rito'y hindi mapapahiya. Magtiwala tayo sa Panginoon. Let us pray. Lord God, maraming salamat sa aming second service, sa mensaheng aming tinanggap. Truly, we declare it, Lord God, today. Hindi naman namin kasama ang aming pamilya, nasa malayong lugar. We declare it, Lord, corporately, even to the life families, O God. In the name of Jesus, Ikaw lamang ang pagtitiwalaan namin, Panginoon. Hindi kami mapapahiya. Salamat, Panginoon.
Sumabay po ang lahat sa maikling panalangin, maging ang nasa online. Ihandog natin ang ating buhay sa Panginoon. May Jesus is our strong foundation. Humawit tayo sa Diyos. Panginoong Jesus, inihahandog ko sa iyo ang aking bukas. Ako'y magtitiwala sa iyo. Sa iyo ko pinapasakop ang aking kinabukasan, ang aking trabaho, ang aking pamilya. Pangunahan mo kami at dakilang Diyos, ikaw ang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you. Hello. And sige po, pray po tayo bago po tayo mag-start ng ating tithes and offering. Yes, God. Yes, Lord. We glorify your name, Lord God. Patuloy na mangusap ka po sa kalagitnaan po namin as we do this tithes and offering, Lord God. Patuloy na ikaw yung kumilos, mangusap. Main reason and foundation natin, bakit natin ginagawa yung tithes and offering, bakit tayo nagre-reserve. Alam hindi naman po bago na sa atin yung tithes and offering. Alam po natin ang tithes and offering is the tenth ng ating pinagkakakitaan. Ayun po, gusto ko lang pong basahin sa word ng Lord. Sa 1 Corinthians 13 verses 1 to 3. Sabi po dito, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clang cymbal. Verse 2, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Sa verse 3 po, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Yun po yung gusto kong i-share po sa atin today, yung main reason and foundation po ng ating pagbibigay. Sabi dito, alam ko naman po, nakita nyo na po yung main reason na sinasabi dito, it's about love. Yung love po yung yung drive, na i-share nga po sa amin last time ni Bishop, yung momentum natin, yun yung nagdadrive, nagbibigay ng momentum sa atin, yung love natin. Saan ba yung love? Saan ba natin dapat itutok or itama, i-focus yung love natin? Unang-unang, syempre sa Lord natin. Yung love natin, syempre, mamahalin natin si Lord. Alam ko naman po, dito po, yun nga po, sa foundation, sabi dito, minsan kasi pag nagbibigay tayo, nagiging foundation na natin, yun yung nasa Bible yun yung command ni Lord. Tapos sabi dito, in-encourage ako, minsan ini-encourage tayo ng ating leader, ng ating pastors to give our tithes and offering. Tapos karamihan din sabi, Christian ako. Yun yung dapat kong gawin. Yun yung dapat kong gawin, kaya ako nagbibigay. Sabi kong babalikan po natin, sinabi dito sa verse 2. Sabi dito, if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Ano man yung faith natin ngayon, ano yung kinakatayuan natin, lagi nating tandaan na yung reason natin, syempre, pag naman po tayo nagmamahal, syempre, ano man yung salita ng ating minamahal, susundin natin. Ibig sabihin, once we love God, we follow His commands. We listen to His words. Ayun po na, syempre, yun pagmahal natin talaga si Lord, nandoon na susundin natin, automatic yung word niya. Doon papasok na we follow the word of God. We follow our faith kasi we love. Unang-una, love natin si Lord. Kaya ayun yung main reason and foundation natin, kaya natin ginagawa yung tithes and offering natin because we love God. Tapos, pinakang gusto ko po laging ine-example sa atin pag about love, isang ating mga magulang, ang ating mga parents. Sabi din po, alam ko pamilyar tayo dun sa great power comes with great responsibility, sabi ni Spider-Man. At dito naman, great love comes with great sacrifice. Pag meron tayong great love, ang laki nung magagawa natin, kaya nating isakripisyo. Gaya nga po na nasabi ko kanina sa ating mga magulang, grabe yung sakripisyo nila para sa kanilang mga anak. Kasi alam ko, kaya gusto ko pong example ang mga parents po natin, lahat po tayo may magulang.
Lahat po tayo magiging magulang in the future. At yun na pag naranasan na natin na tayo yung naging magulang at iisipin natin grabe yung sakripisyo nila kasi minamahal nila yung mga anak nila. Kung ating maiisipin, merong mga magulang na nagpupunta sa ibang bansa, yung sacrifice nila para talagang hindi makasama yung mga anak nila, ginagawa nila dahil mahal nila yung mga anak nila. Tapos sabi din dito, yung great love, ito ay selflessness. Kasi yung pag may great love tayo, hindi na natin minsan iniisip yung sarili nating desire or yung gusto natin. Mabalik tayo sa mga magulang natin, di ba? Nandoon meron tayong madalas na naririnig nga na isusubo na nila, binibigay pa nila sa atin. Kasi selflessness, hindi na nila iniisip yung sarili nila. Iniisip nila yung mahal nila sa buhay. Kaya ayon tayo, as we give, talagang isipin yung selflessness, great love comes with great sacrifice. I-check natin, baka ano ba yung naibibigay natin sa Lord? Gaano ba natin kamahal si Lord? Tapos, ayun nga na hindi, sabi din doon sa, kung ating mababalikan din, sabi sa Mark 12:41 to 44, alam natin yung kwento ng isang balo. Sa great love comes with great sacrifice. Doon sa balong yon, di ba? Sa mata ng tao, in the eyes of men, maliit lang yung binigay ng balo. Pero in the eyes of God, that is everything. That is a great sacrifice. Tayo ngayon hindi nakikita ng Lord yung halaga ng ibibigay natin. Kita ng Lord gaano ka-great yung sacrifice na ginagawa natin para sa Kanya. Unang-una, because we love Him and we follow His words. At ang best example natin sa ating love is our Father. That He gave His only Son. Kasi mahal na mahal niya tayo. Sige po, ayan po, hawakan po natin ang ating kaloob. Yung best na ibibigay natin today. And let us talk to God personally. Siyasatin natin ang puso natin. God, patuloy na Ikaw ang kumilos as we give our tithes and offering, Lord God. Patuloy na kita mo ang laman ng puso namin. Kita mo ang estado ng pagmamahal po namin sa inyo. You know everything and you hold everything, O God. Lord, we want to glorify you. We want to show our love to you through this tithes and offering na maibibigay po namin. Lord, you hold everything, you provide everything. And God, we want to show you how we love you, O God, through this tithes and offering. Lord, we want to honor you, O God. We want to praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen po. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me found this a night and night. Okay? Habang tayo nagbibigay, ngayon ay end of January, ipagpipray po natin na nag-celebrate ng month of January. Kahit yung mga nasa online, happy birthday. Sino dito po ang nag-birthday ng January? Taas ang kamay. Meron January? Okay, happy birthday. O sige, dito kayo. Sige po, come forward. Ipag-pray po natin, magpapasalamat tayo. Representing all our families, ma'am. Ang ating isang guro. Happy birthday, ma'am. Sino pa po? January. Meron pa sa likod? Hindi pala. O sige tayo tumayo, pag-pray natin bago tayo dumako sa benediction prayer. Dito ka humarap, ma'am. Lord God, kami nagpapasalamat, Panginoon, as a family ng Life in Christ, maging nasa online, sa lahat po na nagdaos ng karawan ng January. Lord, we declare it, Lord God, long life, more years, favorable years. Maging kay sa aming kapamilya, manggagawa na si Ma'am Ogad, Lord, sa kanyang trabaho bilang guro, ang kanyang pamilya ay patuloy pagpalain. I speak good health sa lahat na nagdaos and long satisfied life. Bilang isang pamilya, binabati namin sila ng maligayang kaarawan
Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Happy birthday po, ma'am. Okay, happy birthday. O sige, tayo dumako po sa ating benediction prayers. Shall we raise our hand? Lord, maraming salamat po sa aming first and second service. Maging ito ay nasa live and sanctuary kanina, Panginoon, at ngayon. Lord, maraming salamat po sa aming pag-uwi. Ingatan mo kami sumaamin ng pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapala ng Diyos Anak, at ang pakikipisan ng Santong Espiritu sumaamin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. And God bless you all online. God bless you.